Ngayon naman po, pakinggan natin ang pananalita mula sa batang nagkamit ng may pinakamataas na karangalan sa taong ito. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Samantha Ashley C. Garcia. Siyempre, ako na yun. Sa ating Assistant Regional Director, DepEd National Capital Region, Dr. Cristito A. Eco, pansangay na tagapamanihala ng sangay ng mga paralang panlungsod, Lungsod Quezon, Binibining Carlin S. Sedilla, Tagamasid Pampurok, Ginang Perlita P. De Patillo, Kiatawan na Distrito 4, Kagalang-galang Marvin C. Rillo, Punong Lungsod ng Lungsod, Quezon, Mayor Joy Belmonte, Punong Barangay ng Barangay Cruz Trigas, Kagalang-galang Reniel Jan C. Pertito, Pangulo ng General Parent Teacher Association, Ginang Early Obias, sa aming minamahal na punong guro, Dr. Amelita B. Nugit, mga masisipag naming guro at non-teaching personnel ng Cruz Trigas Elementary School, mga magulang na kasama natin ngayon, at sa mga kapwa ko nagsipagtapos. Isang maligaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Samantha Ashley C. Garcia at isa pong karangalan ang makapagtalumpati ako sa inyong harapan ngayong araw na ito bilang kiyatawan ng buong batch 2024. Nagpapasalamat po ako higit sa lahat sa Panginoon sa napakagandang biyayang ito at pagkakataon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula sa dami ng emosyon na aking naramdaman ngayon. Parang kailan lang mga paslit pa tayo na walang ibang iniisip kundi ang maglaro at magsaya. Ngayon, naririto tayo natapos ang isang yugto ng ating buhay at handa na sa panibagong hamon, ang high school. Sa simulan ng ating paglalakbay sa elementarya, lahat tayo ay puno ng pangarap at pag-asa. Ang bawat araw ay puno ng kalaman at karanasan. Ngunit, sino nga ba ang makakalimot sa mga taon na binalot tayo ng takot at pagkabahala ng pandemya? Ang nakakatakot na COVID-19 virus ay nagdala ng maraming pagsubok sa ating lahat, lalo't higit sa ating pag-aaral. Dahil sa takot na mahawaan ng sakit na dala ng COVID-19, ay napilitan tayong mag-aral sa bahay, malayo sa ating mga kaibigan at guro. Ang dating mga masasayang laro at kwentuhan sa loob ng silid-aralan ay napalitan ng mga module na kailangang sagutan na mag-isa. Masakit at mahirap man alalahanin ang yugtong ito ng ating buhay, taas noon natin itong nalampasan. Dahil may mga gumabay sa atin upang malagpasan ang mga pagsubok na ito. Pagkatapos ng higit 2 taon ng distance education, bumalik tayo sa face-to-face classes. Marami ang nanabik makitang muli ang isa't isa. Subalit hindi pa tapos ang tadhana na subukin ang ating katatagan. Nawala man ang banta ng virus, napalitan naman ito ng pagkakansela ng klase dahil sa tindi ng init na naranasan sa buong bansa. Nagbagong schedule ng ating pasok, naging malaking hamon ito para sa atin. Ngunit sa kabila ng pagsubok na dala ng init ng panahon, nariyan ang ating determinasyon na magpatuloy at magtagumpay.
Ito ay isang magandang halimbawa ng ating katatagan at kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Hindi hadlang ang pandemya at init ng panahon upang tayo'y matuto at mangarap. Sa halip, ginawa nating inspirasyon ang mga pagsubok na ito upang lalo pang pag-igihan ang ating pag-aaral at paghahanda para sa hinaharap. Hindi na bago ang kasabihang wala namang madali lahat na pag-aaralan. Alam natin lahat na tayo ay may mga kanya-kanyang kahinaan. Ako bilang isang likas na mahiyain, kagaya ng marami sa atin ngayon, madalas na pinangungunahan ako ng kaba na magsalita sa harap ng maraming tao. Ang bawat recitation, bawat presentasyon, at bawat pagkakataong kailangan kong ipakita ang aking sarili ay naging malaking hamon para sa akin. Naramdaman ko ang pangamba na baka ako'y magkamali o mapahiya. Ngunit sa kabila ng mga ito, natutunan ko na ang pagiging mahiyain ay hindi hadlang upang magtagumpay. Sa tulong ng aking mga guro, kaibigan at pamilya, unti-unti kong hinarap ang aking takot. Tinanggap ko na ang pagiging mahiyain ay bahagi ng aking pagkatao. Ngunit hindi ito nangangahulugang magiging hadlang ito sa aking mga pangarap. Sa lahat ng aking mga kapwa mag-aaral, nais kong iparating na anuman ang inyong kahinaan, hindi ito ang magtatakda sa inyo. Harapin natin ang ating mga takot at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magpatuloy. Tandaan natin na ang bawat kahinaan ay may kaakibat na lakas na nag-aantay lamang na ating tuklasin. Dahil tayo ay mga kabataang Pilipino at hinubog tayo para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Sa tatanging araw na ito ng ating pagtatapos, hayaan niyo akong pasalamatan ang mga taong gumabay at tumulong sa akin upang marating ang kinaroroonan ko ngayon. Nais kong pasalamatan ang aking gurong tagapayo na si Ginang Mary Ann Tinukong. Nagpapasalamat ako sa mga oportunidad na ibinigay sa akin upang mas lalo pang matuto. Isa rin sa hindi ko makakalimutan ay noong isali nila ako ni Ma'am Rhea Bernuevo sa survival training sa City Hall. Dito ay natuto kami na maging kalmado at magkaroon ng malinaw na pag-iisip sa kabila ng kaguluhan o sakuna. Natutuhan ko ang tamang paraan ng paglikas, ang kahalagahan ng evacuation plan at ang mabilis na pagtugon. Patunay ito na ang paralang ito ay hindi lamang nagnanais na matuto ang mga mag-aaral sa usaping pang-akademya, kundi pati na rin na matuto tayo sa ibang aspeto ng buhay. Muli, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa ating mga minamahal na guro mula kinder hanggang grade 6. Kayo po ang naging ilaw at gabay namin sa loob ng paaralan. Sa inyong walang sawang pagtuturo, sa bawat leksyon na binibigay, at sa inyong dedikasyon. Maraming salamat po. Ang inyong mga aral ay aming babaunin saan man kami magpunta. Nais ko rin pong maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga tao na walang sawang nagmahal, nag-alaga, at nagbigay inspirasyon sa atin. Ang ating mga magulang. Mga mahal naming magulang, kayo po ang aming unang guro. Bago pa man kami pumasok sa paaralan, itinuro nyo sa amin ang mga mahalagang aral sa buhay.
Sa bawat hakbang namin, kayo ang aming gabay. Sa bawat tagumpay namin, kayo ang unang nagalak. At sa bawat kabiguan, kayo ang unang nagbigay lakas na loob upang bumangon at subukan muli. Sa bawat tagumpay na tinatamasa namin ngayon, alam po namin na ito ay dahil sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Kung wala kayo, hindi po namin mararating ang tagumpay na ito. Para sa aking mga magulang, mama at papa, ito po ay para sa inyo. Ang bawat medalya, diploma at tagumpay ay alay ko sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng inyong sakripisyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako andito. Mahal na mahal ko po kayo. Sa aking kapwa mag-aaral, lagi nating tatandaan na sa bawat hakbang na ating hinaharap, tandaan natin ang mga aral na tutunan natin dito sa paaralan. Ang determinasyon, pagtsatsaga at pagmamahal sa kapwa ay mga haligi na nagpapatibay sa ating mga pangarap. Hindi man natin alam kung ano ang magiging hinaharap, isa lang ang sigurado. May kakayahan tayong harapin ang anumang hamon na darating sa ating buhay. Huwag tayong matakot na lumaban para sa ating pangarap, sapagkat tayo ay mga matagumpay na bata ngayon at magiging matagumpay na mga profesional sa hinaharap. Sa huli, nais kong iwan sa inyo ang mga salitang ito. Ang tagumpay ay bunga ng pagsusumikap at sakripisyo. Huwag tayong sumuko at patuloy tayong magsikap para sa ating kinabukasan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Congratulations, Class 2024! Naway magpatuloy tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap ng may pananampalataya, tiyaga at pagmamahal. Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat po.